Good evening po sa ating lahat. Yan. Isang maaraw na ulit na araw sa atin. No? Hindi na po masyadong umuulan. Nagkaroon na ng araw kanina. And that's a sign, yung promise sa atin ni Lord na hindi laging bumabagyo sapagkat nariyan siya. At nandito tayo ngayon upang siya ay purihin, kaya inaanyayahan ko po tayong lahat ay tumayo upang ating purihin ang ating Diyos sa buhay. Just one word, you calm the storm that surrounds me. Just one word, the darkness has to retreat. Just one touch, I feel the presence of heaven. Just one touch, my eyes were open to see. My heart can't help but believe. There's nothing that our God can't do. There's not a mountain that He can't move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can't do. Just one word, you heal what's broken inside me. Just one word, and you revive every dream. Just one touch, I feel the power of heaven. Just one touch, my eyes were open to see. My heart can't help but believe. There's nothing that our God can't do. There's not a mountain that He can't move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can't do. There's nothing that our God can't do. There's not a prison wall He can't break through. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can't do. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise, let all agree. There's no power like the power of Jesus. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. I will let all agree. There's no power like the power of Jesus. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise, let all agree. There's no power like His power. There's nothing that our God can't do. There's not a mountain that He can't move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can't do. There's nothing that our God can't do. There's not a prison wall He can't break through. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can't do. Oh, 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 oh. There's nothing, there's nothing, there's nothing, there's nothing. Oh, oh, oh. Patuloy nating purihin ang Panginoon. Ang mga nakaraang week po, binabagyo tayo, mga estudyante, walang pasok, teachers, walang pasok. At yung iba, kahit nag-work na, pinilit na wag na lang pumasok dahil sa baha.
Pero katulad po ng scripture last time, pinapunta ni Jesus si Peter palapit sa kanya kahit na may storm. Pero si Jesus po, hindi niya hinayaang malunod si Peter. He is always on time, and there's nothing that our God can't do. So tonight po, let us trust His timing. Kasi kanina po, maaraw na. And that is His promise sa atin. Our God is always on time. Hindi niya hayaang malunod tayo sa baha. Hindi niya hayaang malunod yung faith natin. Andyan siya para sumalo. And tonight, kung ano man po yung tinadala natin, let us trust God's timing. Because He is always on time. And there's nothing that our God can do. I remember how you provided, how you held me through the night. And I remember how you sustained me when you stepped in to save my life. If I knew then what I know now, I would be still and let you work it out. Jesus, I was tossed in the water, but I never went under. You were always on time. Jesus, when I went through the fire, you were right there beside me. You were always on time. You were always, always, always on time. You were always, always, always on time. Tuloy natin purihin ang Panginoon. Because He is always on time. Pag tayo'y nalulunod, andyan siya. I remember how you carried when I couldn't take a step.
Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy ka namin pinupuri at pinasasalamatan, Panginoon. Ikaw ang siyang tunay na dakila sa aming buhay, Panginoon. Walang araw, walang oras na hindi ka narito. At sa tuwing kami ay nalulunod, Panginoon, hindi mo kami binigyan ng life vest. Andyan ka para sagipin kami. Because you are our life. Ang aming siyang tagapagligtas. You were always on time, Panginoon. And tonight, we are trusting your timing. We are trusting your plans. Because you are always on time. And there's nothing that you can do. Lord, fill our church with the Holy Spirit, Panginoon. Ikaw ang siyang yumakap sa bawat isa. Patuloy ka naming dakilain ngayon, bukas, at magpakailanman. And we pray this in Jesus' name. Amen. Amen. Good evening po sa ating lahat. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po. Ngayon po ay ako po ay naatasan na ng midweek. Tayo po lahat ay makinig sa salita ng Diyos at ang aking mensahe po ay manggagaling sa aklat ni Exodus chapter 2 verses 1 to 10. At ang aking pamagat ay faith and courage, trusting God when the future is uncertain. Ayan. Ito ang hindi ko mababasa. Okay po. Samahan niyo po ako na basahin ang aklat ni Exodus, chapter 2, verse 1 to 10. The word of Moses. Now a man of a tribe of the Levi married a Levi woman, and she became pregnant and gave birth to a son. When she saw that he was a fine child, she hid him for 3 months, but when she could hide him no longer, she got a papyrus basket for him and coated it with tar and pitch. Then she placed the child in put it among the reeds along the bank of the Nile. His sister stood at the distance to see what would happen to him. Then Pharaoh's daughter went down to the Nile to bath, and her attendants were walking along the riverbank. She saw the basket among the reeds and sent her female slave to get it. She opened it and saw the baby. He was crying, and she felt sorry for him. This is one of the Hebrews' babies, she said. Then his sister asked Pharaoh's daughter, shall I go and get one of the Hebrew women to nurse the baby for you? Yes, go, she answered. So the girl went and got the baby's mother. Pharaoh's daughter said to her, take the baby and nurse him for me, and I will pay. So the woman took the baby and nursed him. When the child grew old, she took him in Pharaoh's daughter, and he became her son. She named him Moses, saying, I drew him out of the water. Pagwalain po tayo sa banal na kasulatan, tayo po ay manalangin. Dinadakila ka namin, Panginoon, sa gabing ito. Ikaw ang maging kasama namin sa sa aming pag-aaral. Linisin niyo po ang aming mga puso
At i-bless niyo po ang bawat isa sa amin. Gabayan kami. Ito po aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po. At sa pagkakataon ba ng buhay mo na kailangan mong gumawa ng isang malaking desisyon pero hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa pangyayari sa pagkatapos. Halimbawa, kailangan mong gawin ang tama pero delikado, mahirap at walang kasiguraduhan ang magiging resulta. Gusto mong sumunod sa Diyos pero may mga taong may tanong sa isip mo. Paano kung hindi maging okay? Paano kung mawalan ako? Paano kung mali pala ang desisyon ko? Paano kung hindi ko makikita kung saan ako dadalhin? Ano ang gagawin kapag ang tama ay nakakatakot at ang hinaharap ay hindi nakikita? Iyan po ang nakita natin sa Exodus chapter 2 verse 10. Si Jochebed ay nasa isang sitwasyon halos na wala ng pag-asa. Nasa panganib ang kanyang anak na si Moses. Hindi niya alam kung ano ang magiging kinabukasan nito. Pero sa kabila ng takot at uncertainty, pinili niyang gawin ang mga kayang gawin. Magtiwala sa Diyos at paubaya sa Kanya ang resulta. At dito natin makikita ang isang mahalagang katotohanan. Hindi natin kailangan malaman ang buong plano ng Diyos para makapagtiwala sa Diyos. Kaya, ang tanong natin ngayong araw, kapag hindi mo alam ang mangyayari, pipiliin mo bang pipiliin mo bang magpakontrol sa takot o magtiwala sa Diyos at gagawin ang susunod na hakbang? What do you mean when you are afraid but you still have to move forward? Faith doesn't mean we have to fear. Faith means to trust God even we are afraid. Hindi ibig sabihin ng faith na wala na tayong takot. Normal lang na matakot, lalo na kapag hindi natin alam kung ano ang mangyayari o mahirap ang kailangan nating harapin. Ang faith ay ang pagpili na magtiwala sa Diyos at kahit matakot tayo ay parang sinasabi natin, Lord, natatakot ako at hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Pero nagtitiwala ako na kaya kahit mahirap, subukin kong humakbang. Hindi mo kailangang mawala muna ang takot bago ka sumulong. Pwede kang matakot at magkaroon pa rin ng lakas ng loob. Ang mahalaga, hindi takot ang sinusundan mo, ang tiwala mo sa Diyos. Ayan po, yung mga situation po sa Israel was suffering under Pharaoh. Hebrew babies were in danger. Moses was born into an impossible situation, but God's plan was already moving. Mukhang imposible at puno ng paghihirap ang sitwasyon, hindi ibig sabihin na wala nang ginagawa ang Diyos. Minsan, habang nakikita natin ang problema, kumikilos na pala ang Diyos na parang hindi pa natin nauunawaan. Sa kwento ni Moses, ang mga Israelita ay alipin sa ilalim ni Pharaoh. Delikado ang buong buhay ng mga batang lalaking Hebreo. Dahil inuutos ni Pharaoh na patayin sila. Sa ganitong sitwasyon, parang wala ng pag-asa, pero si Moses ay ipinanganak mismo sa panahon na iyon. Ang nakakagulat, ang batang tila nasa panganib ay siya ang gagamitin ng Diyos upang maging instrumento ng paglaya ng Israel. Halimbawa naman po sa ating buhay, nawalan tayo ng trabaho, maraming bills, may pamilya, siyang kailangan suportahan at ilang beses siyang nag-apply pero hindi tinatanggap.
Bakit nangyayari ito sa akin? Parang walang direksyon ang buhay ko. Pero habang naghihintay siya, may kaibigan siyang nag-refer sa kanya upang sa isang maliit na kumpanya. Doon siya natanggap. Kalaunan natuklasan niya ang trabaho na pala na iyon ay nagbibigay sa kanya ng bagong skills as experience hanggang sa magkaroon siya ng mas magandang opportunity. Hindi niya nakita agad kung ano ang ginawa ng Diyos. Akala niya delay lang ang problema na nangyayari, pero maaring ginagamit pala ng Diyos ang season na iyon para ihanda siya sa sumusunod na chapter ng buhay niya. Hindi porket mahirap ang sitwasyon ay walang Diyos. Minsan tulad ni Moses, sa gitna na tayo ay imposible sa sitwasyon, gumagalaw ang plano ng Diyos. Kahit hindi pa natin nakikita ang buong picture. Kaya kapag natatakot o hindi mo naiintindihan ang nangyayari, maaari mong sabihin, hindi ko pa nakikita kung paano ito gagawin ng Diyos. Pero magtitiwala na may ginagawa siya. Ang faith ay hindi pagsasabing alam ko na ang mangyayari. Ang faith ay pagsasabing hindi ko alam ang mangyayari pero kilala ko ang Diyos na kasama ko. Faith acts even when the outcomes unknown. Si Jochebed could not control the future, but she could choose what to do with the present. She protect Moses, she trusts God, she released him into the hands. Ang ibig sabihin ay, ang tunay na pananampalataya ay kumikilos kahit hindi natin alam kung ano ang magiging resulta. Sa buhay ni Jochebed, ina ni Moses, hindi niya kontrolado ang mangyayari sa kanyang anak. Alam niyang delikado ang buhay ni Moses dahil sa utos ni Pero, napatayin ang mga batang lalaking Hebreo. Hindi niya alam kung mabubuhay si Moses, kung sino ang makakakita sa kanya, o kung ano ang magiging kinabukasan niya. Pero may isang bagay siyang kayang kontrolin kung ano ang gagawin niya sa kasalukuyan. She protected Moses. Pinotektahan niya si Moses. Hindi siya basta sumuko dahil natatakot siya. Gumawa siya ng paraan upang maligtas ang kanyang anak. Inilagay niya si Moses sa isang basket at inilagay sa tabi ng Nile. Ganito rin ang buhay natin. Minsan sinasabi natin, Lord, hindi ko alam kung saan ito hahantong. Hindi ko alam kung kailan magbabago kailan magbabago ang sitwasyon ko, pero magtitiwala pa rin ako sa iyo. She released him into God's hands. Ipinagkatiwala niya si Moses sa kamay ng Diyos. Ito ang pinakamahirap. Bilang isang ina, gusto niyang hawakan at protektahan si Moses, pero dumating sa panahon na kailangan niyang bitawan ang bagay na pinakamahalaga sa kanya at ipaubaya ito sa Diyos. Hindi ibig sabihin na nawala na siyang pakialam. Ang ibig sabihin, ginawa ko ang kaya kong gawin, ngayon Diyos, ikaw ang bahala sa hindi ko na kayang gawin. Halimbawa sa ating buhay, may isang nanay na labis nag-aalala sa kanyang anak, hindi niya kayang kontrolin lahat ng desisyon ng anak niya. Ang mga taong makikita nito, ang magiging kinabukasan nito, ang kaya niyang gawin ay turuan ng anak niya ng tama. Ipinalangin niya, gabayan siya, at ibigay ang kanyang buong pagmamahal. Pagkatapos, kailangan din niyang matutong sabihin, Lord, ginawa ko na ang kaya kong gawin. Hindi ko na kayang kontrolin ang future niya, pero kayo po, kaya kong ipagkatiwala sa iyo. Iyan ang faith. Faith does not require us to know the outcome before we act. Minsan, kailangan muna nating humakbang bago nating makita kung saan hahantong ang daan. Hindi mo kailangang malaman ang buong plano ng Diyos para maging obedient sa susunod na hakbang. Gawin mo ang kaya mong gawin, magtiwala sa Diyos at ipaubaya sa Kanya ang resulta. Faith, trust God
with what we cannot control. Ito po yung may 3 pong points at isa po yun ay ang faith, trust God with what we cannot control. Ang ibig sabihin ay hindi natin kailangan malaman o kontrolin ang lahat na mangyayari sa buhay bago tayo magpakatiwala sa Diyos. Maraming bagay ang hindi natin kontrolado. Ang future, desisyon ng ibang tao, magiging resulta ng isang sitwasyon, trabaho, finances, relationships o kung ano ang mangyayari bukas. Minsan gusto nating malaman agad ano ang mangyayari. Magiging okay ba ang lahat? Kailangan ito matatapos. Paano kung hindi mangyayari ang inaasahan ko? Pero ang faith ang nagsasabing, hindi ko alam kung ano ang mangyayari, pero alam kong sino ang may hawak ng bukas. Halimbawa, ang isang tao ay naghahanap ng trabaho, isang buwan na siyang nag-a-apply, pero hindi siya natanggap. Hindi niya alam kung kailan siya magkakaroon ng trabaho at paano niya mababayaran ang mga pangangailangan. Maaari siyang matakot at mag-alala, pero sa halip na hayaan niyang lamunin ng worry, maaari niyang sabihin, hindi ko alam kung kailan darating ang opportunity. Hindi ko alam kung ako ay tatanggapin, pero alam kong hindi nawawala ang Diyos. Gagawin ko ang kaya kong gawin, mag-a-apply, maghahanda, magtitiwala. Ang resulta, ipagkakatiwala ko sa Kanya. Iyan ang faith. Faith is not knowing that tomorrow will bring. Faith is knowing that God be there when tomorrow comes. Hindi kailangan hawakan ang buong future mo, sapat ang malaman mo na hawak ito ng Diyos. What are you trying to control? Ang mga bagay na pinipilit mong kinokontrol kahit hindi naman talaga nasa kamay mo. Minsan, gusto natin kontrolin ang pamilya, kinabukasan, finances, relationships, ministry, at maging resulta ng ating desisyon. Kapag hindi nangyayari ayon sa gusto natin, nag-aalala at natatakot tayo. Pero tinuturuan ng faith na gawin ang kaya nating gawin at ipagkatiwala sa Diyos ang hindi natin kayang kontrolin. Halimbawa, maaari mong gabayan at ipanalangin ang pamilya mo, pero hindi mo kayang kontrolin ang lahat ng desisyon nila. Maaari kang magsikap sa trabaho, pero hindi mo kontrolado ang lahat ng resulta. Kaya sabihin natin, Lord, gagawin ko ang bahagi ko, pero ang mga bagay na hindi ko kayang kontrolin, ipagkakatiwala ko sa inyo. Hindi kawalan ng responsibility ang pang-let go. Ito ay pagtitiwala na mas may kakayahan ang Diyos na hawakan ang mga bagay na hindi mo kayang hawakan. Ayon po sa Exodus chapter 2 verse 4 to 6, si Miriam na kapatid ni Moses ay nagbantay mula sa malayo habang nasa basket si Moses sa ilog. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari pagkatapos matagpuan siya ng anak ng babae ni Pharaoh. Sa unang tingin, nakakatakot dahil anak siya ng mismong Pharaoh na nag-utos na patayin ang mga batang Hebreo. Pero ginamit ng Diyos ang hindi inaasahang sitwasyon. Ito ay maligtas si Moses. Higit pa rito, pinayagan pa ng Diyos na mapunta si Moses sa isang ligtas na lugar at maalagaan. Minsan, ang pangyayari sa buhay natin ay iniisip nating problema ito o hindi ito magandang sitwasyon. Pero hindi natin nakikita ang buong picture. Maaring gamitin ng Diyos ang unexpected circumstances, unexpected people, o unexpected opportunities para gawin ang kanyang layunin. Hindi lahat ng bagay na hindi natin inaasahan ay masama. Minsan, ang unexpected situation ay bahagi pala ng provision ng Diyos. Hindi ko man maintindihan ang nangyayari ngayon, magtitiwala ako na kayang gawin ng Diyos
ang sitwasyon na ito para sa kanyang mabuting plano. Number 2, courage obeys God's in uncertain situations. Ang tunay na tapang ay hindi kawalan ng takot. Maaring kang matakot, mag-alala, hindi sigurado sa mangyayari, pero pinipili mo ring sumunod sa Diyos. Courage is choosing obedience despite of fear. Halimbawa, alam mong kailangan mong gumawa ng tama kahit may posibilidad na mahirapan ka o hindi ka maintindihan ng ibang tao. Natatakot ka na maging resulta nito, pero pinili mo ring gawin ang tama dahil nagtitiwala ka sa Diyos. Tulad ni Jochebed, hindi niya alam ang magiging kinabukasan ni Moses. Natatakot siya, pero hindi siya nagpapakontrol sa takot. Kumikilos siya, nagtitiwala sa Diyos at ginagawa ang kanyang makakaya. Ang courage ay hindi ako natatakot. Ang courage ay natatakot ako, pero susunod pa rin ako sa Diyos. Narito naman po ang mga ibang supporting scriptures tungkol sa faith and courage na matatagpuan sa Joshua chapter 1 verse 9 na ipinapaalala nito na hindi natin kailangan harapin ang hamon na mag-isa. Maaari tayong maging matapang dahil kasama natin ng Diyos. Ang courage ay nagsisimula sa presensya ng Diyos, hindi dahil wala tayong kinakatakutan. Sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, magtiwala tayo sa Diyos kahit hindi natin lubos na intindihan ng sitwasyon. Hindi natin kailangan umasa lamang sa sarili nating understanding. Kapag kinikilala natin ng Diyos sa ating desisyon at ginagawa ang tama, siya ang gabay sa ating landas. As sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, pinapakita nito na hindi takot ang dapat mangibabaw sa buhay natin. Binibigyan tayo ng Diyos ng lakas, tapang, pagmamahal at maayos na pag-iisip upang harapin ang mga pagsubok. Sa Joshua chapter 1 verse 9, magpakatatag ka dahil kasama mo ang Diyos. Sa Proverbs chapter 3 verses 5 to 6, magtiwala ka sa Diyos kahit hindi mo pa nakikita ang buong picture. 2 Timothy chapter 1 verse 7, huwag mong hayaang takot ang magkontrol sa iyo. Binigyan ka ng Diyos ng lakas at ng tapang. Hindi ibig sabihin ng faith na wala kang takot. Ang ibig sabihin na kahit may takot, alam mong kasama mo ang Diyos, kaya patuloy kang sumunod at sumulong. Exodus chapter 2, verse 7 to 9. God can use ordinary people. Ipinapakita nito ang kayang gamitin ng Diyos ang mga ordinaryong tao upang maisakatuparan ang kanyang malaking layunin. Si Jochebed ay isang ina na pinoprotektahan ng kanyang anak. Si Miriam ay isang kapatid na nagbantay kay Moses. At ang anak na babae ni Pharaoh naman ay isang prinsesa na nakakita at kumukupkop kay Moses. Magkaiba sila sa buhay, katayuan at papel, pero ginamit silang lahat ng Diyos sa isang layunin, ang mag-iingat at maghahanda kay Moses para sa kanyang magiging misyon. Minsan, iniisip natin, ordinaryo lang laman ako. Ano ang magagawa ko? Pero kailangan ng Diyos na hindi kailangan ng Diyos na maging sikat, mayaman o makapangyarihan. Makapangyarihan tayo bago na niya tayo magamit. Ang kailangan ay willingness at obedience. Ang maliit na bagay na ginagawa mo ngayon, ang pagtulong, panalangin, pagiging mabuting halimbawa, pag-aalaga sa pamilya, pagsunod sa Diyos, maaring bahagi pala na mas malaking plano na hindi mo pa nakikita. Your obedience may be part of something much bigger than you can see. Hindi mo kailangan makita ang buong picture.
Kailangan mo lang maging faithful sa bahagi ng ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. At ang pangatlo po ay, God is working even we cannot see the whole plan. Nang ilagay si Moses sa basket, ang nakita lamang ng kanyang pamilya ay isang paraan para maligtas siya sa panganib. Hindi nila alam kung ano ang magiging kinabukasan niya. Pero sa plano ng Diyos, hindi lamang basta survival ang nangyari. Inihanda ng Diyos si Moses na maging tagapagligtas ng Israel. Ganon din sa buhay natin. Minsan may pinagdadaanan tayong mahirap at iniisip natin, bakit kailangan kong pagdaanan ito? Maaring hindi natin nakikita ngayon, pero maaaring ginagamit ng Diyos ang season na iyon upang ihanda tayo para sa isang layunin na hindi natin nakikita. Ang akala natin ay delay, maaring preparation pala. Ang akala natin ay ending, maaring beginning pala. Ang akala natin simpleng survival, maaring bahagi pala ng isang mas malaking purpose ng Diyos. Hindi natin kailangan makita ang buong plano para magtiwala sa Diyos. Kailangan ang laging nating paniwala na lahat at kahit na hindi natin nakikita, patuloy siyang gumagawa. When life feels hopeless, kahit hindi natin naintindihan ang sitwasyon o hindi natin nakikita ang solusyon, hindi ibig sabihin na wala nang ginagawa ang Diyos. Minsan sinasabi natin, Lord, hindi ko naiintindihan, hindi ko alam kung ano ang mangyayari, hindi ko nakikita kung paano ako makakausad. Normal lang na makaramdam ng ganito, pero tulad ng buhay ni Moses, hindi nakita ng kanyang pamilya ang buong plano ng Diyos noong siya ay inilagay sa basket. Ang nakita nila ay isang delikadong sitwasyon, pero ang Diyos ay may mas malaking layunin na unti-unti niyang ginawa. Ganon din sa atin. Maaring hindi mo nakikita kung paano maayos ang problema, pamilya, trabaho, finances, relasyon o future, pero ang kawalan ng iyong understanding ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng pagkilos ng Diyos. Hindi ko man nakikita ang ginagawa ng Diyos, maaari rin akong magtiwala na gumagawa siya. Hindi mo kailangan makita ang buong daan, sapat nang malaman mong kasama mo ang Diyos sa bawat hakbang. Ngayong linggo, piliin natin na magtiwala sa Diyos kaysa magpadala sa takot. Hindi ibig sabihin ay nawawala agad ang fear, kundi sa kabila ng takot, pipiliin pa rin natin magtiwala sa mga at sumunod sa Diyos. What fear do I need to surrender to God? Anong takot ang kailangan kong ipagkatiwala sa Diyos? Isipin kung ano ang pinaka nag-aalala sa iyo ngayon. Future, family, finances, relationships, o isang malaking desisyon. Sa halip na dalhin ito mag-isa, ibigay mo sa Diyos at magtiwala sa Kanya. What step of obedience do I need to take? Anong hakbang ng pagsunod ang kailangan kong gawin? Hindi mo kailangan malaman ang buong plano. Tanungin mo, ano ang iyong bagay na alam kong tama? Ano ang isang bagay na alam kong tama at nais ng Diyos na gawin ko ngayon, pagkatapos gawin ang mga sumusunod na hakbang? Who can I encourage or pray for? Sino ang maaari kong palakasin ang loob o panalangin? Maaring may taong dumaraan din sa takot o problema, maglaan ng oras para mag-message, makinig, magbigay ng encouragement o manalangin para sa kanya. Isuko ang takot, sundin ng Diyos, magbigay ng encouragement sa iba. This week, don't let your fear decide for you. Let faith lead you. Tandaan po natin, faith
says God is in control. Courage says I will obey. Trust says I don't need to see the whole plan. And God says I am with you. Ang mensaheng ito ay nagpapakita kung paano tayo mamuhay kapag hindi natin alam ang mangyayari. Ang faith ay nagsasabing ang Diyos ang may kontrol kahit hindi natin kayang kontrolin ang sitwasyon. Naniniwala tayo na hindi nawawala sa kamay ng Diyos ang ating buhay. Ang courage ay nagsasabing susunod ako kahit may takot o uncertainty, pipiliin pa rin natin gawin ang tama at sundin ng Diyos. And trust ay nagsasabing hindi ko kailangang makita ang buong plano. Hindi natin kailangan malaman lahat ng mangyayari bago tayo magtiwala. Sapat nang malaman nating mabuti at mapagkakatiwalaan ng Diyos. Ito ang pinakamalaking assurance. Kasama mo ako. Hindi ipinangako ng Diyos na maging madali ang lahat, pero ipinapaalala niya na hindi natin kailangan harapin ang anumang sitwasyon ng mag-isa. Faith, nagtitiwala ako. Courage, susunod ako. Trust, hindi ko kailangan malaman ang lahat. God's presence, hindi ako nag-iisa. Hindi ba natin alam ang bukas? Alam natin kung sino ang kasama natin sa pagharap ng bukas. Trust God, obey God, walk by faith. Hindi natin kailangan makita ang buong plano ng Diyos para makapagtiwala sa Diyos. Faith over fear, courage to obey. God bless po sa ating lahat. Take care po. Maraming salamat, teacher. A lot of learnings na pwede tayong mag-reflect or testimony natin related sa mensahe. Pwede na po tayong mag-share. Sino po ang gustong mauna? Kabataan, young adult, bata, matanda. Yan, magandang gabi po sa ating lahat. Gusto ko lang pong i-share yung isang song na madalas ko din pong pinapakinggan na sabi ko related dun sa shinare ni Teacher Nina kanina. Ang title niya po yung Oh My Soul. Alam niyo po ba yung kanta na yon? Oh My Soul. Sabi niya po kasi sa chorus, Oh my soul, you are not alone. There's a place where fear has to face the God you know. One more day, He will make a way. Let Him show you how you can lay this down because you're not alone. Yun po yung chorus niya. Yung pinaka gusto kong dito sa lyrics niya yung there's a place where fear has to face the God you know. Kasi tama po yung sinabi ni teacher kanina na hindi natin may iwasan na matakot o mag-alala dun sa mga sitwasyon na dumarating sa atin, sa buhay natin, sa mga kinakaharap nating mga problema. Parang alam ng Diyos na makakaramdam talaga tayo ng takot, ng pangamba. Kasi merong mga bagay na hindi natin kayang isolve sa sarili nating kakayahan. Pero sabi niya nga dito, yung fear natin, yung pag-aalala natin, yung takot natin, ang iharap natin sa Kanya is yung God that you know. Kung sino ba yung kilala kong Diyos, yun yung ihaharap ko dun sa takot ko. At yung one more day na sinasabi niya dito, parang one more day He will make a way. Parang yung message niya sa akin ay, parang meron talagang time na
mag-wait ka, merong time na parang silent si Lord na naghihintay ka ng answer pero parang wala pa. So, one more day, pwedeng moments, pwedeng weeks, months, years, yung waiting na yon. Pero sabi niya, He will make a way. And kailangan lang natin na hayaan siya na ipakita sa atin kung paano yung way na gagawin niya. Kaya ako po nagpapasalamat ako sa Lord dahil mula nung last month na nag-testify ako dito na umiiyak ako, na nagpapasalamat sa Lord. Same pa rin yung mga trials na pinagdadaanan, same pa rin yung mga bigat. Pero nagpapasalamat ako sa Lord dahil mas ramdam ko ngayon na parang hindi mo ramdam yung bigat ng dinadala mo. Kasi alam mo na meron kang kasamang nagdadala nung bigat. Kaya salamat sa Lord at ganun din pinagpapasalamat ko. Parang nung nakaraan, meron kaming pinuntahan na pinag-pray na parang 1 month lang yata yung waiting time nung nag-apply siya, tapos natanggap siya at para mag-abroad. Ang isa lang yung sinasabi namin sa kanya na will ni Lord yun dahil kapag will ni Lord, smoothly siyang nangyayari, di ba? Parang kahit hindi mo ipilit, parang dadating at dadating, mararamdaman at mararamdaman mo, ibibigay at ibibigay ng Lord sa'yo. Kaya very thankful ako sa Panginoon sa mga taong ginagamit niya din sa buhay namin at ng aming pamilya para ipagkaloob niya yung pagpapala na parang hinihingi mo pero actually matagal niya na talagang prepare para sa'yo. So, salamat po sa Panginoon. So, God's evening po sa ating lahat. So, it's been a while po na mag-testimony ako. Habang nagsasalita po kanina si Ma'am Pulido po, parang tinawag ako ni Lord na sinabi niya sa akin, "Uy, Mark, i-testimony mo yan." So, ito po ako ngayon. Yung sa akin naman po, yung sinabi niya po kanina na parang pag naghahanap ka ng trabaho, kailangan mong mag-apply, pero di mo sure kung matatanggap ka. Parang yun po yung parang biggest this month na challenge sa akin. Na parang ang hirap mag-apply po ng OJT na tinatawag. Kasi po 1 week late na rin po ako sa pag-a-apply. So yung mga kasabayan ko, meron na. Yung mga kasabayan ko, nakaprocess na sila. Samantalang ako, parang ito pa rin, pabenjing-bunjing, parang walang ginagawa, ganun po. So, after po nun, nag-apply po kami ng OJT ng isa kong friend. So, nag-apply po kami online, ganyan, ang dami pong chinat, email. Tapos may one time po na sabi niya, "Uy, Mark, mag-direct tayo," sabi niya sa akin. So, pumunta po kami. Tapos that time po, maulan po, ay parang di pa po maulan, pero parang makulimlim. Dinala ko po yung pantaas na kapote pero yung pambaba na iwan. So, kalagitnaan po ng biyahe, biglang bumuhos po yung malakas na ulan. Ang nasuot ko lang po yung pantaas. So, after po nun, sabi ko parang dinata ako diretso. Uwi na ata ako, parang ganun po. Pero tinuloy ko pa rin po, pumunta po kami na basang-basa yung pawns ko. Lahat po, pati yung sapatos. And after po nun, the other day, parang tinawagan daw yung friend ko. Sabi sa kanya, "Uy, tinawagan ako." Sabi, 11 p.m. punta daw ako for interview. Samantalang ako, alas 10 na, wala pa rin yun sa akin ah. Tapos parang
that time po nagduda ako sa sarili ko kung pangit ba yung resume ko, kung di pa talaga ako ready. So parang pumunta ako sa kwarto nun, parang nagpray ako, nagmamakaawa, nagsusumamo, na parang umiiyak na rin po ako na, Lord, bakit ako? Lord, wala. Lord, bakit ganito, ganyan? So parang kung hindi mo will, Lord, na makuha ko doon, it's okay lang po, sabi ko kay Lord. So after po noon, 11, 12, may nag-message po sa akin. Sabi po, uy, punta ka dito, interview ka. Late na po ako noon, so nagmadali po ako nung pumunta. And guess what po, ako po yung pinakahuli, napagalitan na din po ako kasi late nga daw po. Pero ako po yung pinakaunang tinawagan. So yun po, grabe po talaga kumilos si Lord na kahit na hindi mo ini-expect, andyan agad yung answered prayer. Kahit hindi mo pa nakikita, kailangan mo lang magtiwala. And today po, di ko rin po alam na day off ko po ngayon. Sadyang nagkataon lang na, bakit nung nakaraan Saturday ako pero day off ako ngayon. And yung will pala ni Lord is para makapunta ako ngayon dito at makapagpatotoo sa inyo na hindi man natin nakikita yung mangyayari bukas, di man tayo sigurado, mag-pray lang tayo. And kung para sa atin, ibibigay sa atin yan ni Lord. And yun lang po. Thank you po. Ayan, timely yung message ni Tita kasi yung si Jochebed, na-share ko din siya kaninang umaga. Kasi yung pinsan ko, nanganak siya nung Tuesday ng 5. So, pinag-pray namin yung baby niya na yun. Bago pa man sila magkaanak, pinag-pray, tas pina-cover, ganon. Tapos, nung lumabas siya, praise God kasi healthy yung baby, ganun. Not until late that night, biglang umaba yung sugar nung baby niya. And kaninang mula kagabi, yun, yung pinsan ko sobrang nag-worry siya. Tapos umiiyak siya kasi ang dami niyang fears. Tapos sabi niya, ate, parang ginawa naman namin lahat. Sabi niya, wala akong kinain na bawal. Sabi niya, naging maingat ako sa diet. Sabi niya. Tapos, covered siya in prayer, ganun. Na parang dahil dun sa fear niya, lahat ng mga promises ni Lord, parang na-overwhelmed siya, ganun. Tapos kanina sakto din, kasi yun nga, nabasa ko yun sa Exodus chapter 2. In-share ko sa kanya yon yung si Jochebed. Sabi ko, si Jochebed, mahal na mahal niya si Moses. Pero, in-keep niya siya hanggat kaya niya. Pero, there was a time na kailangan niyang i-let go si Moses. Kung ikaw yung nanay, na kailangan mong i-let go sa ilog yung anak mo, tapos meron ka lang ginawang basket, hindi mo alam kung may wild animal ba or merong mangyayari sa kanya or malakas ba yung agos. Parang sobrang, kung titignan natin ngayon, parang ang reckless ni Jochebed. Pero nakita ko yung faith niya to let go. And eventually, di ba, hindi lang siya nakita nung princess, kundi tinawag din si Jochebed to take care of Moses safely. Hindi na niya kailangang itago si Moses every day sa mga Egyptians, di ba? Jochebed had the privilege to raise Moses
with provision. Kasi naging anak siya nung princess. So yun, at yun, sabi nga ni Madam Faith kanina, doon sabi niya na, minsan akala natin danger, yung fearful yung situation, pero God can really turn that into something greater. Kasi, di ba, knowing naman fast forward si Moses, naging deliverer talaga siya and great leader. And yun, parang yung name kasi nung baby niya is Elijah Roy. So, ibig sabihin, the God who sees, the Lord is my God. Yun yung declaration. And kanina lang, parang sobrang grateful lang kami dun sa time na kahit natatakot kami, kahit umiiyak kami dun sa unknown, it's a blessing na, yun nga sabi niya, for the Spirit of the Lord does not give us fear, but of courage, of love, and of sound mind. So yun, parang may isa pa akong testimony, hindi lang yun. Nag-interview ako this week, and kanina natanggap ko yung news. Sabi niya, unfortunately, we cannot move forward with your application. Tapos parang ako, syempre ang sakit nun, kasi parang siguro first time na parang interview mo, tapos parang hindi ka nakapasa, ganon. So, pero somehow, siguro kasi nauna yung nakapag-share ka nung morning, tas nakapagbasa ka, nakapag-worship kami, ganun. So parang in a way, siguro ni-ready din ni Lord yung heart ko to receive that news. And sabi nga ni Tita, parang ganun, hindi ibig sabihin that God is not working. 'Di ba? Minsan, dinadirect ka ni Lord. Sabi niya nga, we make plans, but the Lord direct our steps. And naalala ko, bago ako nag-resign sa work, sabi ko, Lord, pwede bang i-direct mo ako? Literally. Kasi matigas po yung ulo ko. Kasi sanay po akong kontrolin yung mga bagay-bagay according to my will, ganon. Tas yun, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Yung kasunod nun, masaya eh. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. Yun. Sa Lord po yung papuri. Hello. So, magandang gabi po sa ating lahat. Kanina po, marami akong natutunan sa testimony po ni ate. Isa po doon yung trust tsaka pananampalataya. Parang faith and trust. Para po sa akin yung trust, nagiging trust siya para sa akin kapag alam ko na nakikita ko, parang proven na siya. Parang nangyari na to, alam kong mangyayari ulit. Parang kaya ako nagtatrust dahil doon. Pero isang napagtanto ko kanina, faith, ano ba yung faith para sa akin? Diba? Sabi po kanina, hindi natin kontrolado yung mga bagay na nangyayari sa atin. Pero si Lord, yung kokontrol nito. Parang para sa akin, yung pananampalataya, more than trust siya. Kahit hindi mo alam yung nangyayari, kahit kabaligtaran ng sitwasyon mo sa inaasahan mo, still, nagtitiwala ka pa rin. Yun po yung tinatawag na faith para sa akin. So, isa pa pong napagtanto ko, ang pagsunod kay Lord, hindi siya madali, hindi siya masaya, hindi lang masaya, rather. Masaya na sumunod sa Panginoon, pero hindi ibig sabihin na magiging maayos yung flow ng buhay mo, magiging maayos na
parang walang problema, parang straight lang. So, sa akin, hindi po ganun yung pagsunod kay Lord. Once na nag-decide ka na sumunod kay Lord, mas maraming problema ang dumadating. Bakit? Kasi tinitest ni Lord yung ating faith. Hindi lang basta tinitest, mas lalo niya pa itong pinatatatag. Kasi kada problema na nasusolusyonan natin, kada problema na hindi natin nasusolusyonan pero still na-overcome pa rin natin, nalalagpasan pa rin natin. Si Lord po yung gumagawa nun, kaya dapat tayong patuloy na magtiwala at manampalataya sa Kanya kasi siya yung may alam ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Kahit hindi nga natin gusto nangyayari. It's God's will po. Kaya wag po tayong mag-doubt sa sarili natin, sa pananampalataya natin. Kung minsan nga, di ba, kapag may mga problema, minsan naisip natin, parang, kaya ko ba to? Naisip natin na, parang wala naman si Lord, parang hindi ko nakikita na kumikilos siya. Ang payo ko lang po doon is patuloy tayo magtiwala. Hindi dahil alam natin na magiging maganda yung kalalabasan, kundi dahil alam natin na siya ang bahala at siya ang mag-aayos ng lahat ng mga problema natin sa buhay. Yun lang po. Salamat. Wala na? Meron akong yung nakikinig ako, Moses ay pinanganak doon sa hindi magandang situation na pwede siyang mamatay. Pero niligtas siya ng Diyos kasi gagamitin niya siya. Yung gusto kong maintindihan nating lahat ngayon, siguro hindi ganun kasing dramatic kay Moses yung buhay natin. Pero the very reason na nag-exist tayo, mayroon tayong purpose. Katulad ng kay Moses. Hindi lang siguro, hindi tayo pang isang nasyon na katulad ni Moses na ginamit ng Panginoon na maglabas ng buong isang nation sa Egypt. Pero ang malinaw ay lahat tayo mayroon tayong not just for us to be successful, yung maging maayos ang buhay ko, ganun. Kasi nakaka-relate ako from the song kanina, tapos dire-diretso sa mensahe na noong bata pa ako, ang kwento nila, pero parang natatandaan ko rin hindi ko lang alam kung siguro ay 5 years old ako na wala pang noon wala pang Jetmatic, wala pang pressure pump. Yung pagsalok ng tubig ay mayroong balde, tapos mayroong buho. Ang tawag sa sambal, tambiraw. Hindi ko alam na, ano ba sa Tagalog yun? Binababa na ganoon, tapos igaganon mo siya. Nung nagigib ako gamit yung na yun, sumama ako doon sa 5 years old pa lang ako, sabihin ay napunta ako doon sa balon. Wala namang dahil ako lang yung tao doon sa yung bahay namin, isolated siya. Walang nakakita mga tao.
maliban sa mayroong isang dumaan na kamag-anak namin na nakita niya yung eksaktong pagkahulog ko. Kasi kung hindi timing, yung pag na-late lang yun ng 1 seconds o ilang segundo, hindi niya nakita yung eksaktong pagkahulog ko. So, maaaring namatay na ako. At yung dumaan, ayon dun sa ano, siguro 6'5" siya. Kasi kung maliit siya, hindi siya makaganon na abutin ako dun sa balon. So, yun yung story na lagi kong binabalikan na bakit ka naligtas o the fact that ikaw ay buhay. Parati mong i-connect. Ako, kinukonek ko lagi na kaya pala dahil gagamitin ka ng Panginoon kahit sa family mo na lang o kaya kahit sa isang tao lang. Ibig sabihin, kaya ka pinagpala o kaya ka pinayagan ng Diyos na mabuhay dahil mayroon isang na gagamitin ka para maligtas. What if kung it's more than one person at you are pinayagan ka ng Diyos na mabuhay kasi mayroong isang pamilya na maliligtas sa iyo, ma-encourage mo. Or what if parang kay Moses na gagamitin ka ng Diyos para sa isang bansa. So, napakabuti ng Panginoon kasi mayroon tayong mga pinagdadaanan. Alam naman natin na lahat tayo, mayroon tayong kanya-kanyang struggle ng buhay, pero mas pinapatatag tayo ng Panginoon. Alam natin na doon sa dulo mayroong tagumpay. Hindi natin alam yung eksaktong details kung paano. Pero alam natin na pagtatagampayin tayo ng Panginoon. So, papasalamat tayo kay Teacher Nina na binigyan tayo ng isang mensahe na pagbubulay-bulayan natin, not just for tonight, pero sa buong hanggang sa Sunday, may dugtong natin yung mensahe. Ako nga parang, dahil alam ko yung mensahe sa Sunday, parang naidudugtong ko siya na kasama siya sa iniayos ng Panginoon. So, baka mayroon pang gustong humabol? Wala na. So, ang prayer natin, kasi yung once a month na face-to-face natin, ang isang ay ihanda yung sarili natin, ihanda ang church para sa paghayo. At kung ganyang kalalakas yung buhos ng ulan, parang imposible. Pero ayon sa forecast ng Pag-asa, yung parang magpapahinga ng konti, papahinga ng konti yung habagat, at yung susunod na LPA na papasok, makaka-apekto siya. It's either gabi ng Sunday o kaya ay kinabukasan na Monday. So, ipag-pray natin kasi once a month na nga lang tapos hindi pa tayo matuloy. Parang yun yung aking prayer. Lord, payagan nyo naman kami na humayo uli sa Hanjin Village. May pag-pray. Although, mula nung pumunta tayo, parang may mga prayers tayo na naaalala natin sila, na sana yung maliit na butil ng panalangin na iniwan natin sa kanila ay nadidiligan ng biyaya ng Panginoon sa kanilang buhay. Sana mabalikan natin sila sa Sunday. So, sa panalangin natin ngayon, hindi lang yung panalangin natin sa sarili natin, kundi
let us remember those people na pinagpray natin sa Hanjin Village. At sana ay mabalikan natin sila sa ating pong gagawin. So, panahon na po ng ating pong paglapit sa Panginoon. Makipag-usap tayo personal. Hindi lang basta prayer meeting ang tawag natin dito, kundi midweek encounter with God. Because God is always available na makatagpo natin at maranasan natin yung kapangyarihan niya sa ating pong mga buhay. So, let us encounter God. Maranasan natin ang kanyang kapangyarihan.
Tayo po'y patuloy na manalangin. Aming Ama at aming Diyos, salamat sa iyong mga salita. Nagpapaalala sa amin ng pananampalataya ay pagakbang ng pagsunod at pagtitiwala kahit hindi namin alam ang kasunod. Kasi alam namin na mayroon kaming Diyos na may hawak ng noon, ngayon at ang hinaharap, maging ang magpakailanman. Salamat po sapagkat alam namin na payagan mo man kaming dumaan sa mga pagsubok, hindi nyo naman po kami pababayaan. Katulad ng buhay ni Moses, katulad ng pananampalataya ng kanyang ina o ng kanyang kapatid, dahil sa isang mabigat na sitwasyon, mas lalo mo silang binigyan ng mas mataas na antas ng pananampalataya. At nakita nila ang bunga ng nakita nila ang bunga ng kanilang pananampalataya. Inonor mo ito at binigyan po sila ng reward. Lord, higit sa lahat, sa aming pagbulay-bulay ngayon, we are just an ordinary person, yet you called us, O God, to be part of your mission. Mayroong tao, mayroong pamilya, mayroong lugar na tinawag mo kami upang maging blessing kami para sa marami. Kaya dalangin ko, Panginoon, na maranasan ng iyo pong mga anak ang mga biyaya mo. Narinig niyo po ang kanilang mga panalangin. Tugunin niyo po ang mga panalangin na ito. Makita naming lahat na mayroong isang Diyos na tumutugon, gumagabay, sumasama sa amin sa lahat ng yugto ng aming buhay. Lord, I am praying for this church. Sa kabila ng aming pinagdadaanan, mayroon po kaming hangarin. At ito po ang hangarin mo sa simbahang ito, na lumabas, sumayo. We will break the status quo. We will obey your mandate. We will obey the Great Commission. At dalangin namin, Panginoon, ang magandang panahon. Bigyan po kami ng pagkakataon na makapanalangin muli kami kasama ang mga taong nagpatuloy sa amin. At dalangin namin ang mga taong ito ay patuloy niyo pong pagpalain sa kanila pong mga buhay ay maranasan ka ng lubusan. Palain niyo po ang aming mga kapatid na hindi po namin nakasama sa mga panahon na kami po ay nakaranas ng matinding ulan, baha, ng hangin, ng bagyo. Alam po namin na mayroong isang Diyos na sinusunod ng hangin at ng bagyo, ng alon. Kung mayroon ng kaming pinagdadaanan na pisikal at simbolikal na bagyo ng buhay, Lord, aming dalangin, sawayin niyo po ito. Papayapain niyo po ito. At sa pangalan ni Jesus, alam po namin na magiging maganda po ang lahat. Salamat sa anak mo na ginamit. Continue to bless her. Grant her prayers.
samahan niyo po siya sa lahat ng araw ng pagtatrabaho, pagpapahinga at paglilingkod sa iyo. Salamat po ng marami. Ito po ang aming samo at panalangin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal Espiritu. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. God bless us all.